Alam niyo yung shooting sa Tacloban, yung ano ba yan? San Jose ba yun? San Jacinto? National sa may Tacloban, yung shooting, yung dalawa, yung 15 years old, saka yung 14. O eto, syempre, as usual, i-connect nila kay Tatay Digong. Diba? Yung istorya. Bendalo eh. Ganun talaga. Alam nyo kung si Attorney Rowena Guanzon, hindi naman siguro sumuko, pero nasasabi niya, nababanggit niya na bawi na lang tayo sa 2028. Parang ganun. Nabanggit niya yun. Feeling ko, siguro ganun na nga. Di ba? Na talagang nasa kanila talaga yung kapangyarihan. Di ba? Kaya talagang parang babawi na lang tayo sa 2028. Alam nyo naman yan kung sino yung mga yan. Alam din natin kung sino mga magre-re-elect dyan. Hintayin lang natin. 2027, magpapapogi na yan. Himot tayo na yan. Sorry sa mga kumakain, ha? Pero ganun na yung nakikinikinita ko. 2026, laban. Laban yan, 2026. 2027, bawi. Kakatok na yan sa inyo. Ugas na ba yung pinggan ninyo? Ako na mag-uugas. May mga senior pa kayo dyan, ako na mag-aalaga. Eto na lang eh. Grabe, ganito. Kwento ko sa inyo, ha? Dalawa kasi to incident na to. Yung isa sa General Trias. Meron akong video pero ayokong i-share. Basta eskwelahan sa General Trias. Meron sa CCTV. Pumasok bata, may panaksak. Randomly again. Randomly. Ganon ang hawak, ha? Ewan ko kung mag-a-agree yung mga kapulisan dito. Basta meron nagsabi sa akin, nabanggit lang niya, pagka ganito ang hawak, sigurado, mantotodas yan. Pero pagka ganito, medyo alanganin pa daw yan. Para pagka ganito, tama naman eh, kung iisipin mo, iba yung ganito eh, may puwersa eh. Iba yung ganito. Di ba? Parang talagang puno ng galit. Alam mo yun? Puno ng galit, emotion, di ba? Pagka ganito ang hawak, medyo parang hindi masyado convincing, di ba? Pero pagka ganito, ay puta, syempre yung puwersa niyan eh. Saka yung hawak niya matindi. Ganun ang hawak eh. Yung bata sa General Trias, sa eskwelahan, ganun. Halos kasabayan lang din na itong shooting sa Tacloban. Again, may video ako, may nakita akong video eh, pero ayoko na i-share sa inyo kasi very disturbing. At saka ano na din natin sa mga bata para hindi kumalat yung violence. Pero at least alam natin. I am sure naman they have learned the lesson eh, 'di ba? Kaya nga doon sa eskwelahan ng anak ko, meron ng yung sa mga mall, yung tumutunog, ginaganon na yung mga bug. Malapit lang dito sa eskwelahan ng anak ko. Sa Lasal. Basta malapit lang doon. Okay din kasi nagiging aware na dapat talaga yung mga eskwelahan sa mga ganon. Kaya nga, sobrang nakakalungkot to. Doon, hindi ko alam doon sa doon sa eskwelahan na sa kabila kung kung ilan yung sugatan. Pero dito kay sa shooting sa Tacloban, ito, kilala din to, sumabog din to sa internet. To the point na nire-relate pa nga nila sa Duterte, di ba? Na 3 yung patay, tapos marami yung sugatan. 15 years old and 14 years old. Diyan na naman papasok yung Juvenile Act. Di ba? Yung Juvenile Act na gustong i-amend ni Robin Padilla na gawing 10 babaan. From 15 years old, gawing 10 yung criminal liability. Yung criminal liability, kasi kung hindi pa to, sa DSWD lang punta eh. Yung may mga program, parang community service, detention sa DSWD. Ewan ko kung anong tawag nila doon. Basta hindi siya makukulong. Meron lang mga intervention o disciplinary action na gagawin. So, yun ang gustong gawin ni Senator Robin Padilla, which is dapat nararapat na. Dahil to tell you honestly, nakakatakot na din eh. Dahil biro mo, dadali mo yung anak mo sa eskwelahan na kung alam mo kung saan na dapat mas safe sila na pangalawang bahay natin na itinuturing pero ganun yung mga nangyayari. Sobrang yan ha. Baka mamaya, 'di ba? Ayokong mangyari ulit 'yan na paghatid mo sa anak mo, yun na pala yung huli. 'Di ba? Puta, nakakalungkot 'yon, 'di ba? Game. To napansin ko lang
kumunti na ang basya ni Sentry. Hindi totoo yan. Marami nang humanga sa kanyang tapang. Diyos ko, Santissima. Katangahan, oo. Alam nyo, hindi naman nanalo to. Kahit barangay tanod takboy nito, hindi man nanalo to di ba? Nananahimik lang yan kasi sa July 6 na kasi yung trial, yung impeachment trial. Yung mga nangyayari ngayon, pre-trial lang, kaya mga closed door meeting pa yan. Hindi ko alam kung i-air nila yung impeachment trial sa July 6. So, 2 weeks from now, I suppose. Parang ganon. At hindi nananahimik yan. Hindi uso sa aso hindi uso sa aso na hindi kumakahol. Di ba? Ang aso, kahol talaga ng kahol yan. Trabaho nila yun. Magtaka ka pag nanuntok yan. Di ba? Kaya, hindi umunti ang basher. Magkakagulat na lang tayo ulit, 2 weeks from now. Kasi sabi ko sa inyo 2 weeks from now, magkakagulatan tayo ulit, ha? Katarantaduhan niya sinasabi mo. VP Sara to attend impeachment trial only if necessary, says Michael Powa. Ako, naniniwala ako rito. Attend yan, pailan-ilan. Nakikinita ako na, hindi ko pinanghihimasukan. Tingin ko, trabaho na ng mga Trabaho na ng mga attorney to. Dito na magkakalabasan ng attorney sa attorney, galing sa galing. Yan, medyo patas ang laban dyan. Kasi doon sa lower house, parang dehado tayo no? Pero dito sa Senate, medyo nakikinita-kinita ko na. Kahit na gusto nilang pababain yung 2/3. Kasalanan mo na naman to, Bendalo! Nagsimula na naman sa iyo to di ba? Panoorin natin, Senator Peter Alan Cayetano. Tingnan natin kung aabot tayo sa pangalawang video. Mahaba kasi yung video ni Senator Peter Cayetano. Bigyan natin ng reaction, ha? Maganda yun Maganda yung sinabi niya dito. Okay, game. Ang ating pong topic today, pag-usapan natin ng konti yung impeachment process para bago ito mag-umpisa in almost more or less 2 weeks from now, medyo mas familiar na po tayo lahat. Pangalawa po, yung mga issues surrounding the Blue Ribbon Committee and yung ibang statements po na ginawa ng ilan nating mga opisyal, maging si Senator Lacson, maging si Senate President Win Gatchalian, or si Blue Ribbon Chairperson Erwin Tulfo. And then, today is a special day sa Pamilya Cayetano. Ang tawag po namin ay everlasting life anniversary. No? Kasi tayo'y naniniwala, when you are in Christ, you have everlasting life. So, nung binawian ng physical na katawan o ng buhay yung katawan ng aking ama dito, naniniwala kami, yun ang birthday niya in heaven. So, June 24. Tagal na po, 23 years. Parang sobrang tagal, pero syempre, dun sa mga nagmamahal sa kanya, parang kahapon lang, no? So, let's start with a biblical principle, no? Ang purpose po natin in saying verses ay dalawa. One, I want to communicate that in everything we do, napaka-importante na kasama yung ating creator. Yung creator or yung manufacturer, siya nakakaalam ng purpose ng bawat isa. So, ang nag-manufacture or nag-create ng Toyota o Mitsubishi o BYD, siya may karapatan maglabas ng owner's manual o kaya ng user's guide, di ba? Ang nag-create ng iPhone, Samsung, Huawei, lahat ng napakagagandang mga cellphone, di ba? Yung user guide niyan or yung mga tips or yung mga upgrade sa kanyang operating system, yung manufacturer nakakaalam. So ako'y naniniwala din sa ating bansa, sa mundong ito, meron divine creator. So the second purpose is really not the verse per se, but the biblical principle involved, no? So yung addressing myself to Christians, we believe kasi that the word is a living word, di ba? Ibig sabihin, hindi lang to aral sa eskwelahan, hindi lang to math or science or history. Living word to, it changes you. Having said that, even for non-believers or those who believe something different, or even kasi sa Christian community, di ba, napakadaming denominations, may major differences, for example, ang evangelicals at saka ang Catholics. But even yung Catholics, di ba, between yung Opus Dei at saka yung Jesuits, or ganun din sa evangelical, kung Pentecostal, kung Baptist, Presbyterian, di ba, napakarami pong mga pagkakaiba, pero may core beliefs. And these core beliefs, I'll call them principles, di ba, biblical principles. Kaya paulit-ulit po tayo na we can debate on opinions. Opinion yun So, natural, opinion mo, iba sa opinion ko. Pag sinabi ni Lani, mas gusto niyang ang suot ko ay blazer or suit. Pag sinabi naman ni Tintoy na, sir, mas gusto ko pag suot mo t-shirt lang na plain. Pag sinabi naman ni George, iba talaga jacket. Kita mo si Robin Padilla, ang gaganda ng jacket, di ba? So, opinion yun di ba?
ang facts, dapat hindi tayo nagdidebate. Kaya nga fact yun eh. Ibig sabihin, Katotohanan. yun talaga. Diba? Oo. So, is the world flat or is it round? Nung wala pang way to prove it as a fact, some people said it's an opinion. Pero nung may iba ng scientific way, lalo na nung nakapunta na ng space ang mga tao, tapos nakita ang bilog, it's a fact na bilog. But nowadays, pati ang facts, dinidebate. Kaya may alternative facts or may fake news pa nga kung fake talaga. That's why, let's go to principles. And what principle do I want to apply today? Yung biblical principle na kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Or what we Yes. sow, we will reap. Di ba? So, mula pa elementary or sa bahay, tinuturuan tayo na kung anong itatanim, yan Siyang ang aanihin. aanihin. So, hindi ka pwede magtanim ng mangga, tapos santol ang iyong aanihin. So, there is a tragedy, yung school shooting and then yung stabbing. And although it's happened before yung stabbing, and although napapanood natin sa television, for example, na nangyari sa US, I cannot imagine, of course, the parents. I mean, remember si ate po lost a child a few months after birth. At sabi nga niya na no matter how people say, I understand, we feel for you, habang hindi mo naramdaman ay hindi mo masasabi. So, Yes. I just wanna really pray for the parents, pray for the loved ones ng mga nasawi, and of course, ask people to, to be sensitive, to pray for them. So, having said that, I also cannot say I can understand how the community feels, di ba? How yung classmates, yung mga na-trauma na bata, how the PTA, how yung mga homeroom teachers, how yung barangay, the barangay captain, everything it's just a shock to us, di ba? So, we have to reflect kasi kung anong tinatanim natin sa isip ng mga bata. So, isang lumabas na kasi yung mga violent na mga applications or yung mga napapanood sa social media. In a sense, hindi bago po yan kasi nung bata kami, kaya nga naban din yung video games and then may ilan mga cartoons na naban din. Kasi given naman sa atin lahat na garbage in is garbage out. But siguro ang gusto ko lang i-contribute sa discussion, nung araw kasi you may ask, bakit ibang-iba yung reaction kapag yung abuse ay nangyari sa bahay? So it could be any kind of abuse, diba? Sexual abuse, physical abuse, it could be death, it could be injury. But bakit pag sa bahay, sa simbahan, or sa eskwelahan, grabe ang reaction ng buong, everyone, ng buong bansa, ng media, ng buong bansa. Correct. Dapat, hindi tayo pwede ma-desensitize diyan, hindi pwedeng maging normal yan. Maraming dapat hindi normal na naging normal na. That's why nga, I won't go there, no, but yung war on drugs, that's why nga yung mga area na drug-infested ay nag-resonate doon yung labanan ng drugs. Kasi nga, nung araw parang siguro sa isang taon, isang beses lang mababalitaan na may 6-year-old or 3-year-old or 9-year-old na na-rape. O kaya yung sabihin na nagpatayan sa sariling bahay. Pero nung lumaganap talaga yung shabu, parang buwan-buwan, yung minsan mas madalas pa may news ng heinous crimes or napaka-violent na crimes o napaka-karumal-dumal na krimen na hindi natin ma-explain. Ang problema nga, nanonormalize. So, Correct. and then na-explain, kaya normal kasi nga, yung shabu really causes violence. But Normal na rin. hindi talaga pwedeng ma-normalize yung shootings, killings sa school. Hindi dapat ma-normalize ang kahit anong klaseng abuse sa churches at lalong-lalo na po sa bahay. So the reason po that we're more sensitive when it is schools, churches, or home is because this is the place where children should be safe. Yes. Diba? Sa bahay, kasi nga, bahay mo yun eh. Oo. Diba, sino pang magmamahal sa'yo sa mundong ito, aside from God, kung hindi Pag sa bahay, understood na na you will do everything para maging safe. Pero sa eskwelahan, di ba, akala mo safe na pamilya di mo, ba? nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, kung sino man nasa bahay, di ba? Church din, di ba? Why do you go there? You go to church because all religions teaches there's something higher than us. There's the spiritual world at mahal ka ng Diyos. So, maging pastor yan, maging imam, maging ministro, maging pastor, kung may abuse, whether masyadong stricto at napalo kang na-injure ka or whether it's sexual abuse, it's unacceptable. And then for school, because we send our children to school para nga mag-develop sila. Ang number one resource natin is not oil or gas or gold or livestock, di ba? It's our children. So we expect those three places to be safe, no? So I hope na as the investigations go on, yung local sa DepEd, yung NBI, PNP, I think Congress at Senate, di ba? At tingnan po natin yung total environment ng estudyante. Kasi I was thinking about it, baka sabihin nyo, ano naman kilalaman ng K-12 sa nangyari? Guys, half day na lang po eh. Half day na lang most of our schools. No, I don't know exactly sa Leyte. But most of our schools sa highly urbanized places are half day. So, mas madami pang oras ang bata sa lansangan at saka sa social media. Correct. Diba? And then, mga churches, most are punong-puno. So, yung supervision din or yung personal time, iba-iba, depende sa church. And then, homes are not as cohesive as they used to be. It depends, no? So, my point is lang, we have to solve the problems, but we have to have very, very deep thought into this problem because existential to sa pamilya ng bawat Pilipino. Correct. So again, I join the millions who are praying and also nakikiramay dun sa mga biktima at sa pamilya. And then of course, we understand their cry for
for justice. And Kwento ko lang ito yung stabbing na binabanggit ni Senator Peter Cayetano. Meron akong video eh. I don't feel na gusto ko i-share sa inyo. Pero stabbing talaga siya. Randomly pumasok, babae pumasok sa sa classroom. Then, hindi ko alam kung meron siyang punteriya, pero the way I see it, parang random eh. Kasi kasi tumatakbo, nagulat pa nga yung mga bata eh. Kasi, syempre, magugulat. Kasi hindi mo ina-expect eh. In a most unexpected area and moment thing to happen. Pero, kaya yung mga bata, ang tagal pa, nakapos. Hindi pa nagtatatakbo, hindi pa. Talagang shock. And can you just imagine how traumatized it is? Puta. Ang higi. Grabe yun. And then yung shooting sa Tacloban, isa din yun. Talagang malayuan yan eh. Yung stabbing, medyo malapit ang pandatingan eh. Pero yung malayuan yan. Nakakalungkot. At marami tayong pwedeng factor na pwedeng silipin dyan eh. It's not just the parent. Pero syempre, parents pa din eh, di ba? Parents, yung environment ng bata. Alam nyo sa psychology, ang laki ng participation ng environment sa development ng bawat tao sa atin. Okay, ganito may sample ako. Pero hindi lahat applicable It always depends doon sa defense mechanism ng tao. Kung paano siya makaka-cope up, kung gaano katibay yung tao na umadapt o to change, o yung decision niya na to change o to adapt. Parang gobyerno lang din natin yan. Alam mo, sa depressed area, sa mga squatter, pag diyan ka natira, malaki yung percentage ng environment at malaki yung percentage na nasa paligid mo na it's either of the two lang. Mapapariwala ka o magdedire-diretso ka sa buhay. Alin lang sa dalawa. Hindi ko ina-isolate yung mga depressed area, yung mga squatter Pero kasi ako na-experience ko. Na-experience ko. Remember, I grew up in a squatter area. Okay? Barkada. Hindi ako nagda-drugs. Barkada, pero madaling araw na ako natutulog. Napagkakamalan na nga ako nagda-drugs na rin eh. Pero tambay lang. Tambay, kain ng pansit canton, kwentuhan, tapos uwi na ako madaling araw. So akala nila, addict din ako. Diba? Kahit na yung mga kabarkada ko, mga addict din. Pero never in my entire life na ako mismo gumamit o tumikim, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan na never akong tumikim dyan kahit ano. Sigarilyo, oo. Alak, oo. Inom, oo. Pero yung sabihin mong drugs, any related, never in my entire life. Alam ng Diyos yan. So hindi ako, nagbulak-bulak ako sa pag-aaral. Nagbulak-bulak ako. Hindi ako nag-aral. Mas gusto kong tumambay. Nagsa-sidecar ako sa Divisoria. Naging pasaway ako sa barangay namin, sa community namin. Madaling araw ako natutulog. Gitara, tambay, kwentuhan, gano'n. Araw-araw yun, gabi-gabi. And then, may time na lumipat na kami sa Valenzuela. No choice. No choice, wala nang tambayan, malayo na sa mga kaibigan ko. And doon ako nag-start na mag-aral ulit. Ano na ako nito? 24 years old na ako, first year. High school. 24 years old na ako. So sobrang late. Sobrang late. Ano pala? Hindi. 24, nag-aral ako, college na pala. College na pala, 24 years old, college pala. First year, college. Pinuha ko lang yung course dahil nasabik ako, naalis kami doon sa lugar na yon, nasabik ako, yung 4 na taon na bachelor's degree, kinuha ko lang ng 3 taon. So by the age of 27, graduate na ako. And then I pursue my study at De La Salle University, taking up Masters of Science, major in Industrial Organizational Psychology. Ang naiwan ko lang, hindi ako graduate sa master ang naiwan ko lang, 2 lang. Comprehensive exam at saka thesis. So 2 na lang, gagraduate na sana ako. Pero okay lang. Yun lang ang naiwan ko. So, pero, meron akong mga tropa in the same area. Ito yung sinasabi ko na same area na graduate ng high school at graduate ng college. So yun yung sinasabi ko na malaking factor yung environment, pero depende pa rin sa tao. Siguro yung time na yun, weak ako. 'Di ba? Yung weak ako na nadala ako ng barkada, kahit hindi kami nag-a-addict ng barkada ko noon. Sidecar lang kami, gitara, kain ng pansit canton, kwentuhan.
hindi rin siya nakagraduate, hindi rin ako nagbulakbol din ako, na-delay din ako. Pero yung ibang tropa ko na may mga barkada pang siraulo, sila pa yung graduate ng high school at graduate ng kolehiyo, ng college. So, depende pa din, hindi ko nilalahat. Siguro yung time na yun, nandoon ako sa side ng week na to the point na nadala ako ng environment. Pero nung lumipat kami sa Valenzuela, wala na, no choice na ako eh. Wala na yung barkada ko, hindi na ako nakakapunta doon kasi from Valenzuela sa Tondo, medyo isang biyahe pa yon, di ba? Medyo malayo-layo din. So, napilitan ako mag-aral. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Ha? Definitely this problem with teenagers who think that they can do anything, the discussion has been there for more than 10 years. Di ba? So, uminit na ulit yung discussion niya ng 2016 pa, 2026 na eh. So, tama si Senator Robin na if there's a reason to call a special session, it'll be that. Di ba? So, hindi po dahilan na wala pang members yung minority sa Committee on Justice because everyone can participate eh. Hindi naman kailangan yung botohan dyan eh. It's really getting to a consensus of what what law will be most proactive and relevant to us where we can protect our young people, not expose them to criminality, not treat them as hardened criminals, but also deter them and their parents from going into violence and violent crimes. No? So I promise you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento o parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So I really have to thank Sec. Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So although you some might think na may ups and downs yan every day, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema. So having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng Hindi patas. umpisa pa lang, A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So supposedly sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Diba? So for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges, di ba? So yung impartiality is very important. So if you remember when we convened the court, nag-oath taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So, ulitin ko without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka, and policy ng admin, if it's the policy of the admin, to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi na fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that is going on for the last 4 years. And yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi ng iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic. Some were there, for example, pag sinabing Customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan Customs. Remember, may kinulong siya sa
Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done, as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations, tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang problema mga kababayan, nagmukhang barya eh. Yung Napoles, pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance project, Naging barya po. is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, di pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba, na kapag may bagong ebidensya, hindi po ganun. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay. Ikaw nag-invest. Ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta neutral lang ho, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tutan ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin eh. Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamahan sila, active at hindi active. So yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards o former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Saldi ko na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So hindi ko pa sinasabi na conclusive siya, mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general, but we all agree, whether we believe what he said or hindi, that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. Yes. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila eh. So, kasi kung susundan nyo, ukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot eh. Siya na nag-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi, eto credible, eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo, nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang o hindi sa mga taga-Malacanang. Kung hindi, or hindi sa First Family, pero hindi deliver sa mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. So, kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya, di ba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? O, bakit ito inuugnay sa impartial hearing? Kasi, kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante ito. Then that's selective justice. Yes. Diba? Then that's discriminating, meaning any other corruption, okay na lang sa atin? Basta dito na lang? Kasi, why? So, I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? Yes. So, we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw, ganun eh. Naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee eh. Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di oras ko yun eh. Di ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. O di, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala mo ng Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts eh. Di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-uusapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume, of the money lost, napakalayo. Di ba? So ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo, di ba? Yes. Kaya nga dinidistract eh. Kaya nga inaaraw-araw ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang i-explain ni Senator Lacson ito. Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. May reklamo ka man, hindi nila sasabihin committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman, na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, Okay. di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Di ba?
na ano wala na, booking na talaga yun. Alam naman natin yan, obvious naman yung dahilan. Okay, unahin ang impeachment, gaya na, pero sinasabi ni Senator Peter Cayetano, dapat multitasking. Bakit kailangan unahin yung impeachment over flood control issue? Kung tutuusin, mas malaki naman. Okay, let's not talk about the volume kung the amount. Huwag natin pag-usapan yon. Ang mahalaga sana, parehas. Pero, syempre, di naman sila magiging, ng patas. We all know naman. Alam naman natin yung mga ganyan dahilan. Di naman na tayo bata Yun nga lang, ang masakit kasi dun yung parang, yung ginagawa pa tayong tanga. Yung ginagawa pa tayong inosente, even though alam naman natin kung ano yung mga karakas nila. Nakakalungkot lang na parang ganun na lang nila gawin tanga yung mga Pilipino na parang walang utak, walang sentido komon. Di ba? Na alam naman natin na impeachment talaga yung ipupush nila. Kasi they want to get rid out of Sara Duterte talaga, our Vice President. Yun lang naman yun. Di ba? Gusto nilang, hindi naman siguro kalimutan, pero i-delay siguro yung impeachment, yung flood control issue para hindi natin alam, 'di ba? Pero we obviously, 'di ba? Parang alam na rin natin na bakit nyo dinay-delay para yung flood control, 'di ba? Nag-giveaway kayo sa impeachment, diyan kayo nakafocus. Bakit hindi nyo kayang i-multitask, 'di ba? Bakit kailangan pa pagdebatehan yung sa 18 Marines? 'Di ba? Whether na nagsasabi sila ng totoo, gumagawa sila ng istorya o scripted man. 'Di ba? Bakit hindi nila imbitahan? Bakit sila hindi nila inimbitahan yung 18 Marines? Bakit sila Senator Peter Cayetano inimbitahan kaagad nila? Kasi they all have to say 18 Marines plus yung mga iba pa na kailangan na papupuntahin nila. 'Di ba? Sobrang obvious. Ewan ko. Para talagang nasa kanila talaga yung beat. Yan, yun literally means nasa kanila talaga yung beat and nasa kanila yung desisyon kung ipapasa nila yung bola o ipe-press the ball nila.